Basta mga kaibigan, magandang araw po sa inyo. Eto mga lods, bali dadaan po tayo rito sa tinatawag po nilang Old Sigsag Road. Dito po yan mga lods, mga kaibigan, sa papuntang Atimonan to Pagbilao, Quezon. Bali matatagpuan nyo po ito dito yan sa may Quezon National Park. Totoo po kaya mga kaibigan, mga lods, na kaya ito tinawag na IMI dahil ipinangalan po ito ng dating Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang anak na at ngayon ay Senador Jaime Marcos. Isa po yun mga kaibigan sa talagang narinig ko lagi rito na tinatawag nilang IMI. Pero ang sa tingin ko kaya tinawag nung IMI dahil nga po sa letra po niyang M na sa mga pasigsag po niya na halos talagang letrang M po yung mga paliko po rito. Kaya ganun po yung tawag ng mga lokal po rito. Minsan mga kaibigan, nagkakamali pong ibang tawag po rito. Tinatawag din po itong bitukang manok. Katulad dati, yun din tawag ko. Eto mga lads mga kaibigan, pero yung bitukang manok kasi nasa Bicol, nasa Camarines Norte, nasa Bicol National Park. Eto mga kaibigan, na Sigsag Road ay tinayo po ito noong 1969 ng Marcos administration. Dating Pangulong Ferdinand Marcos at ng Governor ng Quezon noon na si Governor Anacleto Alcala. Kaya nga po siguro talaga tinatawag ito ng mga lokal bilang IMI dahil mula po yan sa letrang M. Kasi po yung mga paliko at paikot-ikot na daan ay bumubuo ng pattern na parang sigsag, nakahawig po ng letrang M, kaya tinagurian po itong IMI Road ng mga lokal po rito. Pero mga kaibigan, parang may nabasa ko dati noon na ginawa daw po ito ng mga panahon pa ng Amerikano noong pong 1930s bilang bahagi ng lumang highway system para mapagdugtong yung mga bayan po sa Quezon at may konekta ang Luzon sa Bicol region. Bahagi po ito dati noon ng Manila South Road bago itayo po yung mga bagong Maharlika Highway na ngayon po ay Pan-Philippine Highway. Dito mga kaibigan, kung inyo po nakikita, wala po kayong makita rito mga traffic enforcer, mga pulis na nagta-traffic, kundi mga lokal po yung nagta-traffic po rito. Sobrang napakalaking bagay, napakalaking tulong po yung ginagawa po nila na mag-traffic po rito. Kasi kung hindi po dahil sa kanila, sigurado marami pong mga-aksidente rito, disgrasya po talaga kasi magsasalubong sa lubong. Di katulad dito, ayan, paunahin muna yung mga paakyat. Wala po yata silang sahod po rito, kundi umaasa lamang po sa mga bigay po natin ng mga pabarya-barya. Pero sa totoo lang, napakalaking bagay, napakalaki po talagang tulong po nila sa pagpapatupad po ng pagtatraffic po nila rito. Kasi kung di po dahil sa kanila, sigurado buhol-buhol tayo rito sa may sigsag. Kaya mga kaibigan, kung sakali man pong dadaan po kayo rito sa Sigsag Road, kung mayroon po kayong barya, baka naman po pwedeng pakibigyan po sila rito kasi napakalaking bagay, napakalaking tulong po ng ginagawa po nila rito para maligtas po tayo makadaan po rito sa Old Sigsag Road. Dito mga kaibigan, sa pinakataas po ng Sigsag Road, meron po ritong pahingahan. Eto mga lods mga kaibigan, sa bandang kanan po natin, meron po dyan restaurant, may mga kainan din po dyan, mga bilihan po ng pasalubong. Etong mga sasakyan, yan mga lods mga kaibigan, kakanan po sila dyan, magpapahinga. Tapos marami po kasi pwedeng pasyalan din po dyan na mga magagandang view po rito sa taas. Tapos parang meron pa nga ako nakita dati sa vlog na parang mayroon pa po rito isang parang akyati ng magandang lugar, parang may falls, hindi po ako nagkakamali. Pero ito po kasi nasa Quezon National Park, kaya talagang isa po ito sa pinaka protected area dito po yan sa Quezon, kaya mag-iingat at ingatan po natin ang kalikasan po nila rito. Isa po mga kaibigan, itong Sigsag Road dito po sa Quezon, ang isa sa pinakadelikadong kalsada po dito sa atin sa Pilipinas. Kung hindi po ako nagkakamali, parang pang-anim po yata ito sa pinakadelikadong kalsada. At dahil nga po sa napakadelikado rin po itong kalsadang to, marami pong na-aksidente rito, marami pong nahulog na rito. Dati yata noon na wala pa po yung isang daanan sa baba. Bali dito po lahat yung daan ng mga bus, ng mga trucks, kaya marami pong na-aksidente, kaya ginawa po yung isang kalsada po dun sa baba. Pero mga lods mga kaibigan, kapag sobrang maulan po rito, may mga landslide po rito, di po pinapadaan, dun po tayo pinapadaan sa baba. At kung minsan talagang grabe po yung bagyo, nagla-landslide din po dun sa baba, bali dun po tayo pinapadaan sa Bundok Peninsula. Sobrang ikot po yun. At dahil nga mga kaibigan, mga lods, na maraming na-aksidente, tapos maraming namatay na po rito, at dahil nga po sa napakadelikadong lugar na to at parang paggabi rito, napakatahimik, sobrang dilim. Pero meron naman po ritong solar street lights, kaya may mga parte po rito na may maliwanag naman kapag gabi. Pero dahil nga po dahil sa napakadilim at marami pong aksidente rito, napakarami pong mga kwentong kababalaghan. Katulad na lamang yung bigla na lang daw may sasakay sa likod mo. At mayroon pa daw dito mga lods mga kaibigan na parang mag-ina, napapara daw sa'yo na kahit hindi mo daw hintuan, nakasakay na daw sa sasakyan mo.
At meron pa rito mga sinasabi mga kaibigan, mga lods, na bigla na lang daw may lilipad dyan sa harapan mo. Naku po, sobrang lahat yun, nakakatakot talaga yung kung iisipin po natin. Pero dahil siguro sa mga pangyayari dito na mga aksidente, kaya marami pong mga sabi-sabi, mga katatakutan na sinasabi po rin sa lugar na to. Pero ang sobrang nakakatakot talaga rito mga lods, mga kaibigan, ay yung sobrang mga pasigsag na kailangan mag-iingat po talaga tayo sa kalsadang ito. At kapag maulan, madulas po rito, kaya dahan-dahan lang po tayo dito kapag dadaan. Maraming beses na ako rito mga lods, mga kaibigan, dumaan ng gabi, solo pa ako. Dala ko minsan sasakyan, dati noon. Tapos motor, maraming beses ako rito dumaan ng motor. Pero wala naman akong nararamdaman. Pero pag mag-isa lang talaga ako rito na dumadaan, kapag sa gabi, di ako tumitingin sa likod ko, sa side mirror, puro sa unahan lang talaga yung tingin ko. Tapos kapag walang kasalubong, naka-bright po talaga yung ilaw ko, pati yung driving light ko. Hindi naman sa talagang nakakatakot, kundi talagang yung hindi ka natatakot sa pangyayari sa dinadaanan mo, kundi sa mga kwento rito. Yun ang sobrang nakakatakot, kaya talagang di ako tumitingin sa likod ko. Tapos kung may sasakyan naman akong dala na mag-isa ako dumaan dito, di ko tinitingnan yung rear view mirror ko kasi naku po, talagang sa isipan ng mga kwento, doon po ako natatakot. Kahit naman siguro kayo. At dahil nga po sa mga kwentong yon, talagang kung mag-isa kayo dadaan dito at gabi, grabe, talagang maninindig yung balahibo nyo. Meron pang isa talagang pangyayari na di ko makalimutan mga lods, mga kaibigan, na pangyayaring dumaan ako rito, napakatindi nun. Parang yun na yung pinaka nakakatakot na pangyayari sa buhay ko nun. Mamaya ako mga kaibigan, mga lods, itutuloy yung aking kwento. Kasi titingnan, magbibideo po muna ako rito sa napakaganda pong zigzag road ng Quezon. Grabe talaga, nakakamangha talaga yung ganda po rito mga lods. Ayan mga lods, mga kaibigan, oh, tingnan nyo naman yan. Napakaganda talaga ng view rito. Napakaganda tingnan yung mga packet na mga sakyan. Napaka talagang letrang M ba to? Kaya tinawag na Imi. Anong mga ayan mga lods, ah. Ano po sa tingin nyo mga lods, letrang M po ba kaya tinawag na Imi? Pero grabe, sobrang panalo talaga sa napakagandang view talaga ng lugar na to. Kaya halos lahat ng mga riders, mga ibang bumabiyahe po rito, talagang napapahinto dito para mag-pictures, mag-video. Ayun mga kaibigan, itutuloy ko na yung aking kwento. Umuwi kasi ako noon mga lods, mga kaibigan. Parang kung di ako nagkakamali, parang 2021 o 2022. Ganito kasi yun mga lods, mga kaibigan. Umuwi muna ako noon bago mag-araw ng mga patay. Tapos dumaan ako rito, galing ako ng Maynila. Bawal dumaan dito sa taas sa zigzag kasi nga po ginagawa ito, nire-rehabilitate po nila to, kaya dun muna kami sa baba pinadaan. At nung pabalik na ako noon mga lods, mga kaibigan, bali yun talaga yung araw ng mga patay na yun, kasi kinabukasan may pasok na ako nun sa trabaho, kaya bumiyaya ako sa amin nung araw ng patay ng umaga. Tapos dumating ako rito mga mag-alas 10 na ng gabi kasi panay hinto ako nun sa biyahe. Panay video ako nun sa bawat madadaanan ko ng magandang lugar. At yun nga po mga lods, mga kaibigan, nung pagdaan ko rito ng mga alas 10 na ng gabi, dun pa lang sa may bungad, may dalawang bata doon na naglalaro. Tapos nagsenyas ako kung pwede nang dumaan. Sabi nila pwede na, binuksan yung parang harang, yung barandilya nila doon na parang kahoy na harang na pwede nang dumaan. Kaya wala akong, syempre ako gusto kong dumaan kasi mas mabilis dumaan dito. Kasi pag dito mga lods, mga kaibigan, halos mga 8 to 10 minutes lang yung tatakbuhin kapag dito po kayo dumaan. Kaya ayun mga lods, mga kaibigan, dire-diretso na ako umakyat. Pero grabe, di ko akalain na wala talagang katao-tao. At yung kalsada mga lods, mga kaibigan, grabe, basag na basag talaga. At ginagawa nga po yun. At dahil nga po sa holiday yun, araw ng mga patay, walang gumagawa, walang tao. Grabe yung dilim, sobrang dilim talaga. Pero pinilit ko yun mga lods, mga kaibigan, na talagang dumaan kahit na sobrang natatakot na talaga ako. Kasi wala ka talagang makita, kundi puro kadiliman at yung liwanag lang ng motor ko. Ang kinakatakot ko pa baka masiraan ako sa taas. Paano gagawin ko tapos kung magka-aberya. Pero grabe talaga mga lods, mga kaibigan, na pagtripan ako ng dalawang batang yun. At nang nasa taas na ako, talagang halos yung balahibo ko, pati yata yung buhok ko, kahit pakiramdam ko na tumataas na, kahit naka-helmet ako. Sobrang takot ko talaga noon. Pero sa awa ng Diyos mga lods, mga kaibigan, talagang tinuloy ko na kasi nandun na ako sa pinakagitna. Halos wala na akong ibang inisip kundi ang makababa na. Talagang grabing kadiliman, yung maririnig mo na lang yung mga kuliglig, tapos yung parang nilalamon ka ng dilim, sa grabing dilim talaga. Ito yung pinakagrabing nangyari sa akin dito. At nung makababa na nga po ako dun sa sa baba,
Grabe pasalamat ko talaga, grabe yung prayers ko noon habang nasa taas ako. Pero yun, sa awan ng Diyos na naman mga lods, mga kaibigan, na ano ko yung mga kalsada na sira-sira rito hanggang sa nakababa po ako. Kaya grabing pasalamat ko talaga noon mga lods, mga kaibigan. Hindi ko na ulitin yung ganon. At nung makababa ako mga lods, mga kaibigan, grabe yung tinginan sa akin ng mga nasa baba, yung mga nagtitinda. Kasi parang di nila akalain na dumaan ako, bawal pa dumaan. Tapos ako naman parang kunwari walang nangyari. Pero mga lods, mga kaibigan, ang talagang nakakatakot dito, hindi po yung mga ganun na mga sinasabi nila, kundi yung kalsada po rito na syempre sobrang sigsag, tapos matarik yung iba. Kailangan mag-ingat po tayo rito mga lods, mga kaibigan, pag dadaan po tayo rito, lalo kung maulan. Pero ito talaga mga lods, mga kaibigan, na Old Sigsag Road, isa ito sa pinakasikat na kalsada po rito sa Quezon Province. Hindi lamang po rito, kundi sa buong Pilipinas, kasi halos isa ito sa mga pinakagustong daanan. Bukod mga kaibigan, sa mapapabilis po yung biyahe po ninyo, talagang sobrang panalo po sa napagandang view at malamig po dahil nga po sa mataas yung lugar at mapuno. Pero mga lods, mga kaibigan, kapag natapos na yung pagbilaw to Mauban, parang Tayabas, tapos Mauban to Atimonan, di na po kayo dadaan po dito sa Sigsag Road. Mas mapapabilis na po yung biyahe po natin doon kasi kumbaga diretso na po yun, di na po tayo dadaan dito sa Sigsag Road. Pero baka mga ilang taon pa po yun mga lods, mga kaibigan, hindi po natin sigurado pa kung matatapos na po yun ngayong taon o sa susunod pong taon. Pero isa po yun sa pinakamagandang alternatibong ruta kung sakali man po na matapos po yun. Yun lamang po mga kaibigan, mga lods, maraming salamat po sa panonood. Mag-ingat po kayo sa bawat biyahe. God bless po, salamat po sa panonood. Mabalo sa Indogabos.